mga shepherd, mga pastol. Kaya yung pong message kanina, yung nakita niyo sa picture, nung ipinanganak si Jesus Christ, si Mary lang at saka si Jesus ang nando doon. At saka yung baby. Hindi na lang pinakita yung picture nung mga shepherds na nandun. Pero automatic nandoon yung mga shepherds. Dahil nandun sila sa pastulan eh. Pero wala doon si Santa Claus. Wala si Santa Claus doon. Wala doon nag-exchange gift doon. Kaya napakalinaw po dahil nangyari, sineselebrate si Santa Claus. Tapos meron pang kanta, I saw mommy kisses Santa Claus. Kung ikaw kaya ang asawa ng baba halimbawa si Red may asawa, tapos nakita nung anak ni Red, kinikis siya nung Santa Claus. Isusumbong niya yun sa nanay niya, magkakagulo ngayon sa bahay, magkakaroon ng war. So si Santa Claus hindi po nagdadala ng magandang balita. Nagdadala po siya ng gulo. So, yung pong titingnan po natin yung mga sitwasyon. Kaya po, pag nagawa po tayo ng Belen, huwag natin gawing chapsoy. No? Sa Belen, si Jesus, si Mary, si Jesus, si Mary, si Joseph, tsaka yung mga shepherd lang. Wala po doon yung mga things na sinasabi. Mamaya, pag-aaral natin yun. So, God's favor towards us. Number 2 points is God's favor towards us. Number 1 point po, ano kanina number 1 point? God's dwelling presence. Number 2 po is God's favor towards us. Yung favor po, pag sinabing favor, it's grace. Doon po natin kinuha sa text natin kanina na yung sa, and the word became flesh and dwells among us, and the glory of the Lord has seen us. Nakita natin yung glory ng Panginoon. Sino tayo para makita natin yung glory ng Panginoon? You have found, sabi dito sa Luke, ito po yung unmerited favor na binigay sa atin ng Panginoon. Na kahit na tayo makasalanan, nandun na binigay sa atin yung presence ng Panginoon. Sabi dito sa Luke 1:30, Mary, sabi nung angel, you have found favor with God. You have found favor with God. Si Mary po yung mapalad na babae na tinawag ng Diyos. Kaya po ito yung panawagan ng Panginoon sa atin na yung favor na binibigay sa atin ng Panginoon, pag tinanggap natin, mayroon tayong karapatang maging anak ng Diyos. Sabi niya sa John 1:12, for those, ano sabi niya doon sa John 1:12? For whoever believe and whoever accept Jesus Christ, you are the right to become the children of God. At yan po yung invitation ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po? So, ang sabi ni David sa kanyang awit, who are we to behold the glory of the Lord? And David said, what is a man to be mindful of him? Sino ka para pagkaaksayaan ng Diyos? Sino ka para iligtas ng Diyos? Ikaw nga ang makasalanan at si Jesus nga ay holy. Pero ginawa ng Panginoon, bumaba siya sa lupa para tayo matubos sa kasalanan. At sino naman tayo? Yung kasalanan po dito sa mundo, kayang-kayang ilipulin tayong lahat ng Diyos eh. Pero, pinadala niya yung anak niya. Hindi na niya kayang lipulin yung mundo. Kasi nandun din yung anak niya sa mundo eh. Kasi pag nilipol niya yung mundo, kasama yung anak niya malilipol. Yun yung irony dito. Na pinadala niya yung anak niya sa mundo. At kasama na natin ngayon yung Diyos. The presence of God is in your heart. The presence of God is in your life. So, kailangan nating mag-abide sa Panginoon. Gawin na natin kung ano yung mga bagay nakakalugod sa Diyos. Ano yung favor? Yun yung sinasabing favor na kahit na tayo ay ano man ang status natin sa buhay, gaano man kasama yung buhay mo, kinikilala tayo ng Diyos. Doon po sa Matthew chapter 1, hindi ko na po babasahin, yung genealogy of Jesus Christ, Jesus the Messiah. Pag sinabi pong Messiah, He is the anointed one. Yung Jesus the Messiah, bago po na ipanganak si Jesus, dumaan siya sa iba-ibang lahi. Hanggang kay David. Kaya nga nung lahi siya ni David eh. Kaya kung babasahin niyo po yung Matthew chapter 1, lalo na sa King James Version, ang sabi niya, and David bigat, puro bigat ang marinig mo. Ang bigat basahin nung chapter 1 ng Matthew. Talagang puro mga salilahi hanggang sa, kaya nung sumisigaw yung mga tao nun,
Jesus, anak ni David. Sabi ko, ba't anak ni David? Ay, anak siya ng Diyos. Yung pala, pag binasa mo yung Matthew, nandoon yung lahi, bago nakarating si Jesus, bago siya lumabas si Jesus, dumaan siya sa iba-ibang lahi. Kaya tayo, nasa lahi tayo ni David. Nasa lahi tayo ni Abraham. Pero ito maganda dito sa sa Old Testament po, huwag masasaktan yung mga babae ha. Sa Old Testament po, yung mga babae doon, hindi nire-recognize. Sila yung pinakamababang uri sa community. Hindi sila nire-recognize. Ang mga lalaki lang karamihan ang nire-recognize. Lalo na yung mga Jewish people. Sa culture nila, mababa ang pagtingin sa mga babae. Kaya nga, kung makikita nyo po yung kung mababasa nyo po yung Job chapter 4, mga babae nag-iigib. Sa Pilipinas, hindi ka pwedeng pag-igib ng babae. Ikaw mag-igib na lalaki. Bibitin mo, mamamanhikan ka, magsisiba ka ng kahoy, pero nung araw po, ang mga babaeng gumagawa nun. Kaya mapalad tayo mga lalaki ngayon. Ang mga babae ngayon, mapapalad ngayon dahil ang mga lalaking gumagawa. Doon po sa Matthew, sa genealogy of Christ ng Matthew, dito po, nirecognize yung mga babae. Ito yung favor ng Panginoon. Dito nirecognize si Tamar. Si Tamar? Kilala niyo si Tamar? Tamad yun. Ay, hindi, tamad. Si Tamar po ay yun yung nag-disguise na harlot at pinatulan niya yung kanyang biyanan. Makasalanan siya pero nakasulat yung pangalan niya dito sa Matthew. And then si Rahab. Sino si Rahab? Yung prostitute, di ba? Pero nakasulat yung pangalan niya dito. Si Ruth. Si Ruth yung Moabite. Pero nakasulat yung pangalan niya dito sa Matthew. Pag nanonood po tayo ng Morning Watch, sa introduction po, maririnig niyo po, the genealogy of Jesus Christ. Matthew, sabi niya doon. Kaya pag lagi kayo nanonood nun, masasaulo niyo yung Matthew. Nandun po. Kaya kung hindi tayo nanonood, hindi niyo malalaman ang istorya nito. So, manood po tayo. So, gusto niyo bang ma-recognize isang araw? Kung gusto natin ma-recognize, pag kinuha na tayo ni Lord. Yung mga susunod na generation, mababasa yung pangalan. No? Joke lang po yan. So, ito pong favor na ito, ngayon binigyan tayo ng favor ng Panginoon, dito po yung, under this favor is a gift giving. Gift giving is a worship to God. Kailangan po nating i-worship ng Panginoon dahil siya yung unang nagbigay. Ang unang example po ng gift giving is Jesus Christ. Sa history po ng Bible, si Jesus Christ po yung unang ibinigay. Di ba? For God so loved the world. Siya yung unang nagbigay. Kaya dito po naganap nung si Jesus Christ ipinanganak, dito na unang nauso yung sabi ko wala nang exchange, sabi ko pag-aaral natin, dito nauna yung regalo, nagkaroon ng regaluhan. Jesus is the first gift the world received. Yung pangalawa po is Mary. Mary offered her womb. And Joseph offered his dignity. Kasi po, ito po yung sacrificial service, sacrificial giving ni Mary at saka ni Joseph. Pero po sa sacrificial po giving ni Jesus Christ, wala po makakapantay doon. Wala makakapantay. Pero po ito yung ginawa ni Mary. Mary opened her womb. Dahil si Mary po ay dalaga. And then, siya po ay nakatakdang ikasal kay Joseph. Ito po yung mababasa natin sa Matthew chapter 2 at saka sa Luke chapter 1 and 2. Dito po yung, doon po sa kaugalian po ng mga Jewish culture, ito yung tinatawag na betrothal, na pag ikakasal ka, halimbawa, sino bang binata dito? Halimbawa, si Brother Alan, ikakasal siya. Kailangan, yung kanyang mapapangasawa na babae, titira sa kanyang nanay ng 1 taon. Parang sila ikinasal na, para silang mag-asawa na. Pero hindi niya gagalawin. Titira siya doon, oobserbahan siya ng kanyang ng parte ni Alan para doon sa haba ng 1 taong 'yon kung itong babae ay magluloko. So yun yung betrothal tawag dito yung kanilang kaugalian. So ang nangyari po doon sa Matthew chapter 1 verse 18 to 20, this is how the birth of Jesus, the Messiah, came about. His mother Mary was pledged to be married to babasahin ko po istorya para maintindihan natin. Married to Joseph, but before they came together, she was found to be pregnant through the Holy Spirit. Wow! Ang nangyari, ikakasal, tapos, ikakasal
ikakasal siya, ano? Tapos nabalitaan niya, buntis yung ikakasal niya, hindi naman niya ginagalaw. Anong mararamdaman ng lalaki? So, disappointed siya. So, anong nangyari? Because Joseph, her husband, was faithful to the law, sumusunod siya sa law, and yet, did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. Talagang dinivorce niya talaga si Mary at lumayo siya. Kasi na-disappoint siya eh. Nabalitaan niya na buntis. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. And verse 22, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sabihin po natin, God with us. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him and took Mary home as his wife. Kasi nagpakita sa kanya, piniliwanag sa kanya. So tinanggap niya si Mary. Si Mary, inuwi niya sa kanila. But he did not consummate their marriage until she gave birth to a son, and he gave him the name Jesus. Kung ikaw kaya yung babae, tapos sasabihin mo sa boyfriend mo, magpapakasal na tayo, ay, buntis ako eh. Ha? Sabi ko ka mag-alala, Holy Spirit to. Maniniwala kaya yung lalaki sa iyo? Hindi siya maniniwala basta-basta, Holy Spirit na nakabuntis. Binuntis ka ng Holy Spirit? Hindi. Kalooban ng Panginoon ito. So, hindi talaga maniniwala. But that time, pinaliwanag ng Holy Spirit kay Joseph. At tinanggap ni Joseph yun. Hindi po ako yun. Kapangalan ko lang yun. So ito yung sa Luke chapter 1 verse 42. Basahin po natin yung book of Luke. Mag-i-enjoy po tayo. Sabi doon sa Luke chapter 1 verse 42, and she exclaimed with a loud voice, Blessed are you among women. Ito sa King James Version. And blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang nangyari, ginawang dasal ng mundo. Naging dasal yan. Narinig nyo na yon? Diba? Narinig natin ginawang dasal. Bakit naman ginawang dasal? Yun, nakaquote lang naman yun sa Biblia.